Ibabalik po ang unang balita at pasintabi po mga kapuso, sensitibo ang balitang ito. Natagpuan ng mga otoridad ang sunog na bangkay ng 2 bata sa isang abandonadong bahay sa Zamboanga City. Kwento ng isang batang kaibigan ng mga biktima, nangongolekta lamang sila ng basurang plastic na pwedeng ibenta nang mapadaan sila sa madamong bakura ng isang bahay. Doon daw biglang hinatak ng lalaking caretaker ang mga biktimang 9 at 11 taong gulang. Nakatakas ang isa pang bata at nagsumbong sa kanyang mga magulang. Agad namang hinanap ng mga barangay tanod ang 2 bata hanggang sa matagpuan nila ang sunog nilang katawan. Narecover din ang may dugo na tsinelas ng mga biktima. Nakakulong na ngayon ang isang lalaki habang nagpapatuloy ang investigasyon sa krimen. Monstrance na naglalaman ng imahe ni Jesucristo ninakaw mula sa kinilalagyan nito sa Adoration Chapel ng St. Peter Parish sa Quezon City. Ang report mula kay Isay Reyes. Bahagi na ng buhay natin mga Kristiyano ang magdasal. At para sa mga Katoliko, kapag nakikita daw nila ang imahe ng katawan ni Jesus tuwing nagdarasal sa Adoration Chapels, gumagaan ang kanilang pakiramdam. Pero ngayong araw, pansamantala munang isinara sa publiko ang Adoration Chapel ng St. Peter Parish sa Commonwealth, Quezon City. Ninakaw sa loob nito ang monstrance na naglalaman ng imahe ng katawan ni Kristo. Gamit ang isang pick clock, binuksan ang pintuan kung saan ito nakatago. Lumalabas na sa investigations kasi ng mga pulis na pumunta rito at saka ng security namin, parang naaral yung kanilang ano. Tsaka may lookout daw, yun yung theory doon sa investigation ng mga pulis. Naaral yung movement ng mga guard namin, alam nila kung kailan walang tao masyado. Nang mag-ikot daw ang mga gwardiya ng parokya pasado alas 7 ng umaga, naroon pa ang monstrance. Pero pasado alas 8 ng umaga, napansin nilang wala na ito. Wala po tayong napansin na mga tao nakaduda-duda yung actions nila. Wala po. Kasi yung time na yun, 2 lang ang guard sa taas. Bali, nag-assist din ako. Wala pang gaanong yung time na yun ng 5 o 6. Ang pag-open niya ng 7, yun ang karamihan na marami nang pupunta rito. From where the angel is holding, yung pinaka-platform na yan, yung bilog na platform na yan, hanggang doon, malapit sa may ilalim ng ilaw. Ganun kalaki yung... So almost 2 feet high po ba? Almost. So more than that. What's it made of po? Basically, it's bronze and may mga ilang lace ng gold. Yung ganun. Na ano po yung nasa loob po niya? Yung nasa loob po niya ay yung sacred host, yung body of Christ. Isang monstrance sa mga pinakapinahalagahan ng simbahan, kaya't lubos na kinalungkot ng mga deboto at ni Father Joel Buenviaje ang nangyari. Ang monstrance na ito ay galing pa ng Roma at nagkakahalaga ng higit kumulang 15,000 piso. Para sa kanila, higit pa sa ginto na ginamit para magawa ito, ang nilalaman nito ang mas mahalaga. Nanawagan po doon sa nakagawa nito, pinagdadasal namin kayo. Sana matauhan kayo, sana mahimasmasan ka at ibalik mo na yung kinuha mo. Alam naman namin na makadala lang ng pangangailangan pero sana mas matutulungan ka kung gagawin mo yung tama. Ibalik mo na yung nawala, kasi sagrado yun. Yung gold, walang problema ron, ganyan eh. Pero sana maibalik yung sacred body of Christ. Ang masasabi ko siguro, sana naman kilabutan sila. Kasi alam naman nila na sinasamba natin yan. At saka alam naman natin na bahay ng natin ito, Panginoon. So dapat yung mga ganung tao, mag-isip-isip naman sila. Igalang nila yung simbahan natin. Habang kasalukuyang isinasagawa ng pulisyang investigasyon, buong puso din daw natatanggapin ng simbahan ang haharapin nilang sanksyon. Sa ngayon, this chapel is closed until we have fulfilled the prescribed security. Other than that, yung nire-require ng canon law for reparation. May reparation ang mangyayari kasi rito. Reparation means yung we have to show acts of remorse, acts of seeking penance for what happened here. Kasi this is a serious and grievous matter. Medyo mabigat itong nangyari na ito. So kami, ng mga nandito, we have to abide by the rule of the church.
Para sa unang balita, Isay Reyes reporting. Alamin na po natin latest sa lagay ng trapiko. Mula po kay Love Anjuver. Love. Good morning, Igan, at good morning po sa ating mga commuters at mga motorista. Ito na po ang ating daloy ng trapiko. Unahin na po muna natin ang kahabaan ng Commonwealth Avenue. Sa mga oras na ito, good news para sa ating mga motorista dahil tuloy-tuloy po ang daloy ng trapiko dito dahil maayos na po yung pong pagbababa at pagsasakay ng mga commuters ng ating mapampublikong sasakyan. Meron pong lane para sa bus at may lane po para sa ating mga jeepney, kaya medyo maayos-ayos na. Okay, sa kahabaan naman po ng EDSA Balintawak, mga kapuso, makikita ho natin ngayon ang kanang bahagi patungo ng Cubao area na napakabigat na. Siyempre pa dahil nanggagaling mula po naman yung video na yan sa MMDA at yung kaliwa patungo naman ng monumento ay wala hong problema. Sa may EDSA Timog naman, mga kapuso, kung napakabigat nitong EDSA Balintawak, siyempre pa yung southbound lane, may pila na rin pong nararanasan pero at least medyo nakaka-moves pa itong ating mga sasakyan. Patungo po yan ng Makati, yung nasa kanang bahaging lane. Yung ground level, medyo punuan na rin po. At yung kaliwang bahagi patungo ng monumento, wala hong problema. Sa may Ortigas Avenue naman, mga kapuso, ito po ang daloy ng trapiko. Pareho pong nagbibigat na ang daloy ng trapiko ng magkabilang lane. Yung kanan ho ay patungo ng Pasig at patungo po ng Taytay area at yung kaliwa patungo naman ng EDSA. Ganon din may pila na. Pero yung po ating flyover, medyo paayos pa naman po. Yan po ay mula naman sa GMA Traffic System. May coding ho tayo ngayong araw. Mga plaka nagtatapos sa numbers 1 and 2. At yan po muna ang aking update sa ating mga kalsada at traffic sa Metro Manila. Ako pa rin isang Reyna na kalsada. Laban niyo where? Malaman dyan na Never Fine. Balik sa iyo, Igan. Salamat, Love Anjuver. At ang hirit namin mamaya, pagtangay sa isang motorsiklo sa Caloocan City, huli sa CCTV. Pinoy boxer Sonny Boy Haro at Michael Fareñas handa nang makipagbakbakan sa Japan ngayong araw. Abangan yan at iba pa sa unang balita mamaya. Ang nakita niyo po ngayon ay isang insidente dyan po sa Marcos Highway. So, iwasan niyo na po dumaan dyan. Medyo natigil po yung isang truck dyan. At ngayon ay, ayun, meron na namang traffic enforcer doon na inaalalayan na para malaman kung paano agad tumahatak at nang hindi na makaabala pa sa dali ng traffic yan. Marcos Highway. Paalam Dolphy, naihatid na po sa kanyang huling hantungan si Comedy King Dolphy kahapon. Iba-iba po ang naging pamamaraan natin ng pamamaalam sa kanya. May mga nag-alay ng bulaklak, kwento, nakakatawan jokes ni Mang Pidol, at meron namang mga nagpatattoo. Oo nga, kaya eto pinuntahan ni Monica ang tattoo studio na gumawa ng tattoo sa ilang anak at apo ng Comedy King. Good morning, Monica. Good morning, Lynn, and good morning, Susie. Siyempre sa ating mga kapuso, good morning din. Bagamat nakita nga natin, nasaksihan ng buong mundo at ng buong Pilipinas na nailagay sa huling hantungan ng yumaong Comedy King Dolphy kahapon, ay siyempre mananatiling buhay nga ang alaala niya sa ating lahat. At lalong-lalo na sa kanyang mga kamag-anak. At kanina nga na-mention nyo na ilan sa mga anak ni Mang Dolphy ay nagpalagay mismo ng imahe sa kanilang mga katawan. At ito nga, nasa tabi ko, yung mga pictures o mga litrato nung mga tattoo nga na inilagay nila sa kanilang mga iba't ibang parte ng katawan. At ngayong umaga, nandito tayo mismo sa isang tattoo shop dito po sa Taft, Manila para ipakita sa inyo kung at makausap mismo ang artist kung sino ang gumawa nga nitong kanilang mga obra maestra. At syempre, ito nga kasama ko ngayon si Jaime De Leon Tud. Hello, Jaime, na kasalukuyang gumagawa ng another Dolphy masterpiece. Isa sa fan na kasama natin ngayong umaga. But anyway, Jaime, before natin pag-usapan yung ginagawa mo, gusto kong pag-usapan itong mga ginawa mo dito nga sa mga anak ni Mang Dolphy. So first, we have yung colored image ni Mang Dolphy na I heard ay yung nilagay ni Van Dolph sa kanyang, saang part ba exactly? Dito sa part na ito. Tapos, kwentuhan mo kami, Jaime, kasi parang I heard pinalagay niya ito a day before or a few days before daw yumao si Mang Dolphy. A day before. So, paano nangyari ito?
dito ba siya nagpalagay or pumunta ka pa sa bahay nila? Pumunta siya dito para palagay yung portrait ni Dolphy. Kasi nga ipapakita niya sana sa tatay niya. Oh. Nakwento ba sa'yo ni Vandolph kung napakita niya? Was there a chance na napakita pa niya? Hindi ata niya napakita. Hindi na naipakita. Kasi within 24 hours, parang yun nga namatay si Dolphy. Kasi yun, hindi na nga niya naipakita. May naikwento rin sa'yo si Vandolph kung bakit ito yung particular picture ni Mang Dolphy na pinili niya? Yun daw kasi yung naka-display dun ata sa kwarto ni Dolphy, yung nagdadasal. Tapos yun yung naisip nila na ipagawa. Actually, parang medyo naikwento rin sa akin. This particular picture, kinunan daw ito nung kasal ni Maybelline, no? Tama ba? Yung photographer niya si Dino Lara. So yung nagbigay sa akin ng reference. Tapos, anong naramdaman mo nung habang tinatatuan mo si Vandolph nitong picture na ito? Nakakatuwa kasi pinagkatiwala na sa akin itato yung mukha ni Dolphy. Tsaka parang masaya ako kasi parang tribute ko na rin kay Dolphy yun. Oh, true, di ba? Parang syempre, icon na talaga sa industriya natin yan. And it's really an honor kung ikaw yung mismong gagawa niyan. Now, bukod dito sa pinagawa ni Vandolph, ng mukha nga ni Dolphy sa kanyang forearm, meron din dito yung kay Boy 2. Boy 2. Sa unang hirit, bisyong totoo ang naglalang hirit. Ang saya-saya sa unang hirit.